Dapat pwede! Dapat pwede! Programang nagtataas ng kalinangan at kaalaman patungkol sa proseso ng eleksyon at disability inclusion kasama ang Legal Network for Truthful Elections. Dito lang sa FEBC Radyo TV. Walang iwanan, dapat pwede! Dapat pwede! Magandang araw mga kaagapay at mga kalente. Ako po muli si Antoinette Eduardo at kayo nakikinig sa pang-apat na episode ng ating programang Dapat Pwede na mapapakinggan sa mga himpilan ng 4East Broadcasting Company o FEBC Radio TV nationwide mula Luzon, Visayas at Mindanao. Sana po dahil sa mga nakaraang episode ng Dapat Pwede, mga kaagapay at kalente, ito ay isa na sa inyong Saturday Hobbits. At inaabangan po ninyo tuwing Sabado ng umaga, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali. Ngayon ay ramdam na natin ang summer, pero mas mainit pa sa summer heat ang talakayan at ang layuning palakasin ang kaalaman ng mga persons with disabilities at mabigyan kayo ng napapanahong update patungkol sa proseso ng eleksyon, issue ng lipunan at impormasyon na makapagbibigay ng inspirasyon. Sa layunin pong ito, talaga namang mapapasabi ka na lang ng dapat, pwede, dahil palaging wagas at dalisay. Palagi din po nating tatandaan na walang iwanan. Gusto rin po namin magpasalamat sa mga naging tagapanood at tagapakinig ng mga nakaraang episodes. Maraming salamat po sa inyong suggestions at clarificatory questions. Dahil dyan ay hindi lang engagement ang nag-improve, pati na rin po ang ating programa. Kaya naman, kung mayroon pa po kayong mga katanungan, pa-shoutout at mga suggestions para sa ating programa, paki-contact na lamang po kami sa mga numero na ito: 0250211591, 0917106665, 094716444158, at pwede rin po kayo sa aming mag-message sa Facebook page ng FEBC Radio TV at Lente Philippines. Para sa episode po natin ngayong umaga, ay pag-uusapan naman natin ang mga hamon na kinakaharap ng ating mga kababayang persons with disabilities na bahagi rin ng iba pang marginalized group. Makakasama natin si Patrick Silver Espadao, ang researcher ng Ready to Read Project at President ng Development Accessibility Fund for the Deaf Incorporation. At makakasama rin natin si SR Salve Basciano, ang Sectoral Representative ng National Anti-Poverty Commission, Senior Citizen Sector. At Honorable Lowing Kamal, Indigenous Peoples Mandatory Representative ng Barangay Napsan, Puerto Princesa City, Palawan, para mapag-usapan ang mga nasabing hamon at marinig ang kanilang mga kwento. Patungkol dito, kasama na rin kung paano maaaring malutas ang mga issue na kinakaharap ng kanilang mga sektor. So ayan, kasama na natin sa ating Zoom si Silver. Magandang umaga sa iyo, Silver. Magandang umaga rin, IPMR Lowing. Hintay lang po natin, makasama rin si SR Salve. So good morning po sa inyo. Good morning po from Silver. Good morning po. Ayan. So, aside po ba, siguro ang una kong tanong, bago tayo magsimula doon sa mga katanungan na alam kong gustong itanong ng mga taga-subaybay natin sa Dapat Pwede, ano po bang ibang sektor yung kabilang kayo aside from marginalized sector na kabilang kayo, aside from persons with disability sector? Unahin po siguro natin si Patrick. Like I said, ako po ay kasama ng DEF or Development Access Fund for the Deaf. Kami po, we advocate and look for deaf people who are always marginalized. Sometimes yung mga street kids, or we give services to them. Lalo na yung mga hirap at hindi maka-access sa tamang services to education.
So, kami po, kabilang kami sa person with disability sector and we try to provide services as much as we can. Also, we collaborate with other organizations and CSOs. Okay, thank you very much, Silver. Ngayon po kasama na rin natin sa ating Zoom si SR Salve. Good morning po, SR Salve. Nakamute pa po yata si SR Salve. Mm-hmm. Yes, good morning din sa iyo, Miss Joy, at saka kay Miss Antoinette. Saka siyempre sa ating kasama dito ngayon, si Sir Patrick Silver. Meron pa yata tayong kasama from Barangay Napsan. So, hello. Napsan, yes. At magandang hapon po. Magandang hapon sa inyo. Magandang umaga, SR Salve. Ngayon po, yung una ko pong katanungan, maliban po sa pagiging parte ng persons with disability sector, ano pa po ba yung iba pang marginalized sector na kabilang po ikaw, SR Salve? Actually, yung senior citizens group is also a marginalized sector. In fact, like I said, I keep saying this, most older people tend to develop other forms, some form of disabilities. So in a way, we can also be considered as disabled persons. Ganon din, as senior citizens, meron din kaming mga vulnerabilities. Kung nagkataong senior lang kami at wala kaming mga sakit, ay we are still vulnerable in some forms kasi nga kasama na sa pagkakaedad ng tao o sa kanyang pagtanda ay yung panghihina ng katawan, paghihina ng pagkilos, di ba? May mga bagay-bagay na dati-dati ay mabilis naming nagagawa, ngayon ay hindi na masyadong ganoon kabilis. So kahit sa pag-isip, no? Sometimes it takes us quite a long time to remember yung mga naganap kanina, yung ginawa namin kanina, mas mabilis pang maalala yung mga nangyari noong kami ay bata, di ba? So, isa yan sa mga katangian ng mga nakatatanda. Also, kasi right now I am sectoral representative of the National Anti-Poverty Commission, Senior Citizen Sectoral Council. At ang aking advokasya ngayon ay nakafocus since early 2000, nakafocus na sa mga senior citizens. But prior to that, from 1975 hanggang 1986, na-employ po ako sa isang foundation for the blind. So I got to be familiar with the situation of persons with visual impairment. In fact, my husband is totally blind. So alam ko yung problema ng mga may kapansanan. Ganun. Thank you for sharing, SR Salve. Ngayon po, hintay lang natin makasamang muli sa ating StreamYards. Makasama ulit si IPMR Lowing. Pero siguro pagpatuloy na po tayo. Ang una ko pong katanungan, dahil sa inyong sitwasyon bilang bahagi ng persons with disability sector at yung isa pang marginalized sector na na-share niyo rin po sa amin, ano-ano po ba yung mga hamon na kinakaharap niyo hanggang ngayon? Pwede niyo po ba ito sa aming ma-share? Yung mga hamon na kinakaharap niyo ngayon at paano niyo ito pwedeng ilarawan? Siguro simulan po natin muli kay Silver. Silver? Alright. Yung mga struggles po na naranasan namin is basically on access for basic services like education, healthcare, employment, and livelihood opportunities. Specifically po, with the onset of COVID-19, maraming na lockdown, daming announcements, pag-deaf,
Dati po, it was difficult kasi diba, hindi pa yun automatic na magkaroon ng interpreter inset for us. So, nanghuhula kami lagi. Ano yung nangyayari? And we're grateful that the Philippine Federation of the Deaf, it's an umbrella organization na who advocated with the other allies para magkaroon ng access. It's not just the deaf, but also, like I said, we have our interpreter organizations, person with disability organizations who work with TV stations para magkaroon po ng accessibility ang mga deaf, especially in these times of pandemic when so many things are happening, tapos ito lang ang access na pwedeng makuhanan ng mga deaf ng malawakan. Kasi pag wala po ito, yung insets or interpreter insets, ano nang mangyayari, naka-lockdown lahat, wala kaming alam, mahuli, may mga deaf na dati na nahuli, nabagaan siya dahil hindi nila alam na bawal palang lumabas. It's not just also interpreter insets. Sometimes even in Facebook, they have announcements. Tapos, we are grateful na meron pong may accessibility na meron po para sa amin. Tungkol sa COVID announcements from IUF, tapos yung ating health guidelines, kung saan ang bakuna, saan pwede kumuhan, anong mga schedules. So nakatulong po ito sa amin kung saan kami pupunta, even for sa mga ayuda. At hindi man lahat, pero at least meron po ang nakatanggap ng mga bingin ng ayuda. Kaya i-announce lang sa barangay, tapos hindi na po naririnig yun. Marami lagi ang gamit ito. So, madali pong sabihin saang lugar meron. Pwede na lang pumunta dito. Basta may access. So, pero yun po, hindi man lahat nandun, at least nagkaroon po ng accessibility. Ilang mga lugar po, salamat at nakatulong po sila sa amin talaga. Meron lang po na hindi pa sumusunod, but I know it's a process. Unti-unti, we'll have a better world, we'll have better access, mas marami pa ang mas makakaunawa at hindi na siya magiging kasing hirap ng dati. Hindi naman natin inaasahan na magkaroon ng COVID-19. Kasi dati po, yung deaf people parang nalaman namin, we have to depend on interpreters, but this time parang we just have to help ourselves. Helping deaf people, advocates, having leaders rising to the occasion. Yan po. Mahalaga may access. And it's better than before. Ayan. So that's thank you for sharing that, Silver. Kumbaga nakita natin, pero pinakita mo na din sa amin ngayon, na-share mo na din sa amin kung paano yung nagiging ginagawa para matugunan itong mga problemang ito. Ano po, yung mga kinakaharap ninyong hamon. Ngayon po kasama na rin natin muli si IPMR Lowing. So siguro bago tayo po mag-proceed kay SR Salve, tanungin din po natin muna sa IPMR Lowing. Magandang umaga po muli sa iyo, IPMR Lowing. Kanina po yung katanungan po natin. Ang katanungan po ay ano, maliban po ba sa persons with disability sector, ano pang ibang marginalized sector yung kabilang po kayo? Go ahead, Sir Lowing. Yes po, ma'am. Good morning po. Pagdating po dyan sa disability, talagang marami pong banta patungkol po sa aming mga may kapansanan kapagkat siyempre may mga bully na natatanggap po namin sa amin pong komunidad kuminsan at sa ngayon po medyo nakikilala na po yung may mga kapansanan dahil po sa isang programa dito po sa lungsod ng Puerto Princesa ni Mayor Byron na kung saan ay kinikilala po yung may mga kapansanan at mayroong mga pensyon na natatanggap yung mga
may kapansanan po dito sa aming bayan sa lungsod ng Puerto Princesa City. Na kung saan talagang lubos din po kami nagpapasalamat sa LGU sa pamamagitan ng Sangguniang Panglungsod na mayroon din po kami natatanggap na mga pensyon at especially mga ayuda nung sinalanta po kami ng bagyong Odette at una na yung nangyaring COVID na kasalukuyan na talagang nandito rin po at patuloy din po nating binibigyan ng pansin yung panawagan ng ahensya ng pamahalaan na kinakailanganin din natin yung pag-iingat katulad ng pagsusuot ng mga face mask at siyempre social distancing na talagang patuloy nating sinasagawa yan sa atin pong barangay. Yan lang po, ma'am. Thank you very much, IPMR Lowing. So, na-share mo po sa amin ngayon, isa ka din pong parte, apart from being a part of persons with disability sector, ay parte ka din po ng indigenous people at yung iyo pong grupo. So, pwede mo po ba sa amin i-share, idiretso ko na po dun sa pangalawang tanong natin, ano po ba mga hamon na kinakaharap ninyo bilang kayo po ay multiple marginalized sector, yung kabilang po kayo, kabilang kayo sa persons with disability sector and indigenous people. Ano po ba yung mga hamon na inyong kinakaharap, Sir Lowing? Yes po, ma'am. Talagang katulad ng partial na nabanggit ko po kanina, pagdating po naman sa eleksyon na pinakaharap po natin na unahin ko na po bagamat wala pa kayong nabanggit at wala pa kayong tanong doon sa eleksyon, talagang mahirap po yung kalagayan, partikular na po doon sa aming barangay, sa Napsan, dahil po kung minsan kadalasan ang nangyayari po ito, 4 na presinto lang po yung ginagamit at ang butante po sa amin ay mahigit 3,000. Madalas po kaming na nagpipila at talagang pawis na pawis yung mga butante, lalo na mga katutubo na kapwa po namin na talagang bago po makapagbuto, nandoon na po yung gutom, nandoon na po yung nabilad na sa init dahil sa pila. Kung minsan mga alas 5 ng hapon bago makatapos ng pagbubuto. Yung iba nga po mga alas 6 na ng gabi bago makatapos ng pagbubuto. Kaya po yung nakaraan po yung hiningi namin kay John Mark Salonday na magkaroon po sana ng precinct booth yung mga katutubong Tagbanwa nakabukas sa amin pong komunidad na sana po mapagbigyan po ng pansin ng mga ahensya ng pamahalaan na mahiwalay po yung aming precinct booth para po naman maganda. At siyempre pag kami lang na mga katutubo, nandoon po yung concern ng kapwa namin katutubo. Hindi po yung nag-unahan at nag-aagawan kasi pag dito po sa amin sa lungsod ng Puerto Princesa, hindi po sa realidad hindi talaga na susunod yung unahin yung senior citizen, unahin yung may kapansanan, unahin yung buntis, unahin yung mayroong daladalang baby. Talagang paunahan po at talagang kung mahina ka, katulad sa aming mga katutubo na walang matinding bakir, kami po yung pinakahuli pagdating po dyan. Kaya kami po nananawagan sa pamahalaan na mabigyan ng pansin at yung request po namin na mahiwalay po yung precinct booth ng mga katutubong Tagbanwa at katutubong pamayanan po sa aming komunidad. Maraming salamat po sa pag-share ninyo sa amin yan. Sana magawan niya ng paraan, baka para sa mga susunod na panahon, hiwalay, para mas mapadali din po sa inyo. So, ino-note po natin yan, yung mga suggestions, nawa, mapakinggan yan at magawa ng paraan.
Diretso naman po tayo kay kay SR Salve. SR Salve, sa iyo din pong parte, ikaw po ay miyembro ng persons with disability sector at kanina po na-share mo din na sa senior citizen sector. Alam po natin, actually, pwede mo po siguro sa amin ma-share kasi hindi po siguro alam ng nakararami. Alam natin, hindi lahat alam kung ano yung mga hamon na kinakaharap ng mga senior citizen na kabilang sa senior citizen sector at the same time, yung may mga nararamdaman na mga kasakit or any form of disability. Pwede mo po ba sa amin, SR Salve, ma-share yung mga hamon na kinakaharap niyo sa pang-araw-araw? SR Salve? Thank you very much. Sa totoo lang po, ang mga nakatatanda, dalawa ang major na problema. Isa ay yung economic na problema. Siguro you will understand na sa pag-edad ng 60, nagkakaroon ng pagbagal ang aming mga pagkilos. So yung kaya namin buhatin o gawin in the past, ngayon ay hindi na masyado namin kaya. Teka muna, I'd like to apologize kasi maraming mga bata at saka kadadaan lang ng isang grupo ng mga politiko dito sa tabi ng aming pintuan. So, medyo maingay talaga. So, ipagpatuloy ko. Bihira sa mga dating empleyado na pag tumanda ay meron pang trabaho o meron pang sweldo. Kung meron kaming tinatanggap na pension, napakaliit. In fact, to the point na ang kaya lang bilhin siguro ay good for 5 days na gamot at saka konting mga pagkain. Pasensya na, ayan, kasama yan ng mga politikong dumaan. Medyo maingay talaga. Go ahead. So, okay. So, para sa aming mga pangangailangan, very much inadequate kung meron man kaming natatanggap na pera, very much inadequate to cover our needs, our basic needs. Much less yung mga tinatawag nating healthy foods and then enough na o sufficient na maintenance medicines. So, yung problema namin sa ekonomiya, kaakibat nito yung problema naming pangkalusugan. Kasi because of our limited funds, inadequate at yung kapasidad namin na magpagamot, magpatingin sa doktor, bumili ng sapat na gamot at kumain ng masustansyang pagkain ay limitado yon. So we need to depend on yung mga tanim-tanim, mag-plant tito, plant lola, para merong gulay na libreng nakakain na sariwa, di ba? So ito ang mga basic na problema. Daily nakaka-apekto ng aming mga gawain. Yung iba nga, yung mga hindi nakapag-aral at hindi nakapag-empleyo, hanggang sa edad na 70, 80, 90, ay nagtitinda pa ng mga gulay-gulay sa tabi ng kalsada just to provide for their basic na pangangailangan sa pagkain sa araw-araw. So ang iba naman sa amin, liban pa sa aming sarili na kailangan naming sustentuhan, unfortunately kailangan pa naming mag-review classes. Ibig sabihin, balikan yung dati naming trabaho ng pagpapalaki ng bata. Yung mga apostolate ba, yung mga apo, yung mga anak ng aming mga anak, yun ang aming apostolate. So, nauobliga pa kami to take care of them, besides taking care of ourselves and our partners, di ba? Yung mga spouses namin. So, ito yung pinaka basic na problema. Sino ba sa amin ang pwedeng bumoto? Una, hindi pa totally lifted yung alert levels sa ating bansa, di ba? Dito sa NCR nasa alert level 1, pero meron pa rin siyempre
na pag-aagam-agam in terms of yung mga protocols, mga basic na health protocols na kailangan pa rin huwag nating kalimutan. Yun nga, magdidilig lang ako ng ilang pasong halaman sa labas ng gate namin. Kailangan kong mag-mask dahil just to make sure, dahil graduate na rin ako ng COVID. Nagkasakit na rin ako niyan, and almost 2.5 months akong may sakit. So, yung ganon, mga problema rin yun. In fact, isa pang problema, pagpunta lang namin sa doktor kasi once in a while kailangan talagang magpa-check up sa doktor. Hirap kaming lumabas dahil 'di ba may for 2.5 years almost ay meron talagang limitasyon sa pagkilos ng mga nakatatanda. Hindi pwedeng lumabas, 'di ba? So, yun yung problema. Liban pa sa, syempre, kailangan mag-grab kami o mag-taxi, mas malaki-laki ang gastusin doon kaysa sa kung kami ay maglalakad na lang. Diba? Pag lumakad naman kami, baka maghapon, di pa kami makarating sa clinic ng doktor. Diba? So, ito yung mga problema. And ngayon ay nasa election period tayo. Fortunately for us, we've been active also. So, ang maganda dito, ay yung na-establish na yung vulnerable sectors office ng COMELEC. Maski pa paano, masisimulaan yung pagkakaroon talaga ng isang opisina that will take care of the needs, siguro provide for the needs ng mga vulnerable sectors dito sa election electoral exercise. So, maganda na napag-usapan namin prior to this, several months ago, yung pag-establish din ng mga accessible polling places. Unfortunately, I do not expect na sa buong bansa lahat ng presinto ay magkakaroon na agad ng tinatawag na nating accessible polling places. So, most probably, ilang yan sa mga sentro pa lang ng mga regions. A work in progress. We expect na siguro mga in 2 or 3 terms pa bago natin makumpleto lahat ng mga polling places to have accessible voting places para sa vulnerable sectors. Thank you very much, SR Salve. So, thank you for sharing po. At nakita natin, mukhang meron na din mga ginagawa, na pwedeng gawin. May mga suggestions tayong naibigay na pwedeng gawin, lalo ngayon, napaparating na eleksyon. Kanina po, Silver, tanungin din kita, ano po yung mga nakikita natin na mga hamon? Lalo ngayon, paparating ang eleksyon, nakashare na si IPMR Lowing at SR Salve patungkol dito. Kung ikaw po yung tatanungin, bilang ikaw po parte ng yung sektor na dalawang sektor na kabilang ka po, ano po yung mga nakikita nating hamon po sa inyo na pakakaharapin nyo ngayong paparating na eleksyon? Kung pwede nyo pong ma-share sa amin, Silver? Yes po. Salamat po sa tanong na yun. Marami pong mga balakid o pagsubok na nadaranasan ang aming sektor. Lalo na kasi iba-iba naman ang mga lugar na pinanggagalingan natin, 'di ba? Merong lalo na nitong malapit na yung election, ang access to information regarding elections parang hindi siya sapat na nalalaman ng mga taga-sektor namin. Marami po ang hindi naka-register. Siguro dahil hindi nila nalaman na may deadline, na huli, or hindi sila na-excuse sa kanilang companies, or yung iba naman po, mga deaf orphans, wala po silang magulang, walang nagsabi. So hindi po nila na-access itong basic right actually even to register. Siguro sa darating na mga panahon, meron pa siguro ng mga leaders
na pwedeng maging katuwang, magbigay ng mga seminars, hindi lang doon sa area, pero kundi tumulong sa ibang mga regions na malaman, makatulong maging aware, maging bulat ang mga deaf na katulad ko tungkol sa kahalagahan ng eleksyon. And then, swerte po naman yung ibang mga deaf na may mga magulang na may tumutulong sa kanila, may sumusupport. Paano naman yung wala? Kung yun nga, katulad ng mga walang magulang, walang kasama, walang katuwang. So, dapat nakasama sila sa bilang, i-consider sila dun sa accessibilities on education, information education about elections, para hindi sila twice marginalized. And then, second is, actually may mga nag-email sa amin, nag-PM din, tinatanong kung pwede ka bang ikaw mismo ay sumali sa social media. Okay, ako po mag-i-interpret, ako may isang, halimbawa, may mga grupo po ng mga candidates sa election. May isang staff po na nag-message sa akin na naghanap sila ng deaf na pwedeng sumenyas or halimbawa kailangan ng interpreter for poll ads. Halimbawa po. Yun yung message po sa akin. Then yung staff na to, sabi sa akin, tuturuan naman daw ako kung paano gagawin. Sabi niya, sinabi ko po, tinanong ako kung may ibang tanong. Tapos sabi sa akin, dapat sunod ka dun sa dapat sabi sa akin, ang senyas mo ASL sana, American Sign Language. Tapos sabi ko, wait, teka lang po, bakit po ASL? Hindi naman po ako Amerikano. Hindi Amerikano yung mga deaf. Tapos hindi ganun ka, parang I had to interfere. Sabi ko, Pilipino po ang ating mga kababayan na bingi. Bakit po ASL? Bakit po American Sign Language ang gusto nyo? Meron na po tayong batas dito sa atin na Filipino Sign Language ang dapat gamitin at ito ang aming national sign language para sa mga bingi. Na ratify ito noong December 2018 ni President Duterte. So, pinaliwanag ko to doon sa staff. Sabi niya, ganun ba? Sabi daw po nung COMELEC, dapat daw po ipaliwanag kung bakit mahalaga. Sabi daw po kasi sa kanila dapat ASL lang gamitin. Kasi mas mainam daw ang American Sign Language kasi sa Filipino Sign Language. Sabi ko, ay hindi po. Filipino Sign Language po ang ating. Medyo mahaba po yung pinaliwanag ko sa kanya, pero at least para lang mamulat siya na ang lengguwaheng ginagamit ng mga Filipino na deaf, pati yung mayor po na yon sa LGU, na it has to be Filipino Sign Language. Ayan, so magkaiba po to, culture-based, ASL, base sa kultura ng mga Amerikano na malaki po ang pagkakaiba dito sa kultura natin, mga Pilipino. May sarili siyang syntax, structure, yun po. Kaya yun po yung tinry kong ipaliwanag sa kanila na ingas ang FSL natin, likas sa mga Pinoy na deaf, alam natin ang kultura, yung senyas natin, pasok yan, swak siya sa kulturang Pinoy. Kaya madali kami nagkakaintindihan. May sariling syntax, may sariling malikhaing paraan ng pakikipag-usap. Siguro po marami lang ang hindi nakakaintindi na para akala nila pag sa spoken language, English is a universal language. Akala nila ganun din yung pagsisenyas. Yes. Baka kaya nandun yung misnomer na hindi kapantay ng ibang lengguwahe ang Filipino Sign Language. So, para po sa deaf,
It's Filipino Sign Language. Ito po ang aming pangunahing lingwahe. Pag nagsusulat po kami, could be English or Filipino. We follow the grammar. But it doesn't mean na pag Filipino Sign Language is Filipino din yung equivalent niya sa print. Hindi po. Iba po yung sign language, it's visual. Iba po yung written. Yung ginagamit din sa school. So we can use both English and Filipino, written and Filipino Sign Language. Kailangan lang aralin ng maigi pa. Karamihan kasi ng deaf, since FSL yung first language, tapos inaaral sa school, English, so kailangan pong ipapractice palalo yung Filipino as a printed language. Turo din sa subject. Isa yun sa balaki po sa amin na akala nila yung mga deaf, then hindi maalam mag-Tagalog. Okay. Thank you very much, Silver, sa yung pag-share niyan. Actually, oo nga po, no. Parang kailangan, na-share yan sa atin. The past few episodes, meron din po tayong nakausap, si Miss Mariah. She's deaf po siya. At yung na-share niya sa atin na information about patungkol dito, kailangan daw din na sensitive. Kumbaga may sensitivity training yung mga magbabantay na mga election board tuwing eleksyon dahil kung minsan hindi maayos na na-accommodate, hindi maayos na nabibigyan ng information, yung guidance, yung mga boboto. At karagdagan information din po ito galing kay Silver. Nawa mabigyan ito ng pansin. Ano po mabigyan ng pansin sa mga paparating na eleksyon? So ngayon pa lang po part ng ating episode ngayong umaga ay siksik-liglig na marami na tayong mga nalaman na information, yung mga hamon na kinakaharap ng ating disability sector, persons with disability sector, at yung kasabay din. Meron po kasi tayo mga multiple marginalized sector na mga individuals na maliban sa kanilang kinakaharap na hamon sa pagiging person with disability, ay meron din pang iba pang hamon silang kinakaharap. So ngayon po, nalaman po natin yan. Pero hindi pa po dyan nagtatapos ang ating episode ngayong umaga. Muli, maraming salamat po kay Silver S.R. Salve and IPMR Luwing. Bukod sa usapang eleksyon po, usapin din natin ito ng accessibility ng impormasyon para sa ating mga vulnerable sectors. Importante po kasi na nakakapagbigay tayo accessible yung information para sa lahat, lalong-lalo na syempre para sa ating persons with disability sector. Hangad ng programa na maging tulay upang makatulong sa pagsusulong ng advokasya patungkol sa disability inclusion. Kung mayroon po kayong katanungan muli, at pa-shoutout at mga suggestions para sa programa, ulitin lang po natin, pwede po kayong kumontak sa mga numero na ito. 0250211591, 0917106665, 094716444158, at sa Facebook page ng DZAS Radio TV at ng Lente Philippines. Babasahin po namin yan. At kung may mga suggestion kami, gagawin namin ang aming makakaya para magawa po ang inyong mga suggestions. So mag-message lang po kayo at kapit lang. At magbabalik kami para sa sunod na bahagi ng ating programa. Maraming salamat. Magbabalik po. Ang dapat, pwede. Kapag tinawag ka ng pagmamahal, sumagot ka agad. Panatag, marangal. Naririto ako at handang maglingkod. Sundin mo ang sariling puso't kalooban, hindi ang bulong, bighani at tukso na mga wikang banyaga sa iyo. Matitiis mo ba ang patalim ng balakyot? Magtitiis pa ba sa gisik ng maiksing kumot? Mahihimbing ka bang alipin ng takot? Ang pag-ibig mo ay walang kapantay, kundi ang pag-ibig din ng minamahal. Huwag mo siyang bayaang maghintay. Gumising ka, manindigan. Bawat patak ng luha niya'y isang dagat. Bawat ngiti ng tagumpay niya'y watawat.
Kapag tinawag ka ng pagmamahal, sumagot ka agad. Matatag, marangal, walang bakit. Sana maglingkod. Ito ay hango mula sa tulang Mamamayan ni Rio Alma. Paalaalang hatid ng inyong 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ang pagboto ay di biro, hindi kaning isusubo, iluluwa pag napasok. Ang pagboto'y karapatan, kaya dapat alagaan, pag-isipan ng hinirang kung tunay na lingkod bayan. Piliin mo ang programang naghahandog ng pag-asa at suriin baka bolat mga lumang salamangka. Ang pagboto ay di biro, ang pagboto ay tungkulin, lahukan mo, dapat tupdin. Ang mamali ay salarin, kaya dapat pagbutihin. Ang pagboto ay sagrado sa malayang Pilipino. Huwag ibenta, walang presyo ang kaluluwa at bayan mo. Ang pagboto ay di biro ni Rio Alma. Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa FEBC.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Desktop Computers. Dapat pwede! Dapat pwede! Programang nagtataas ng kalinangan at kaalaman patungkol sa proseso ng eleksyon at disability inclusion kasama ang Legal Network for Truthful Elections. Dito lang sa FEBC Radio TV. Walang iwanan, dapat pwede! Dapat pwede! Nagpapatuloy ang programang Dapat Pwede. Muli ako ang inyong host, Antoinette Eduardo, at ang programang ito ay pakikipagtulungan ng Lente at napapakinggan sa himpilan ng Far East Broadcasting Company o FEBC Radio TV nationwide. Mula po yan sa Luzon, Visayas at Mindanao. At syempre kasama pa rin po natin ang ating special guests ngayong umaga, sina Silver, SR Salve at IPMR Lowing. So maraming salamat po muli sa ating special guest ngayong umaga sa pagsama sa atin ngayong episode. So ayan, diretso na po tayo. Ngayon nasa second part po tayo ng ating episode. At kanina marami na tayong natutunan, nalaman ng mga bagong informasyon. Siguro patungkol naman po sa mga hamon o problema na kinakaharap ninyo bilang multi-marginalized individuals. Ano sa tingin nyo yung maaaring gawin para tuluyang masolusyonan yung mga hamon na na-share nyo po sa amin kanina? Simulan po natin kay IPMR Lowing. Yes po, Ma'am. Salamat. Magandang tanong po yan. Siguro, kung ako po sa personal, suggestion ko po sa mga pamahalaan na bigyan ng magandang bigyan ng pansin ng pamahalaan natin yung katulad sa amin po na may mga kapansanan. Kapagkat pagdating po doon sa mga pangailangan pang araw-araw, katulad po sa akin, hindi na po katulad ng dati kong galaw yung pagdating po sa mga pangailangan sa amin pong pang araw-araw na kailangan sa aking pamilya. Talagang napakahirap po sa isang may kapansanan. Siguro po, pagdating po dyan, bilang suggestion po na nagmumula po sa aming tribo at siyempre hindi lang po sa amin kundi sa lahat po ng mga may kapansanan, bigyan po ng pamahalaan ng tamang insentibo nung yung ayuda na talagang kinakailangan na bigyan ng pansin yung pong mga pangangailangan po namin. Pagdating naman po sa aming tribo, hindi lang po ako yung may kapansanan na marami po sa amin pong tribo. Partikular na po sa Barangay Napsan, mahigit po ay 100 kami na may mga kapansanan.
kanya-kanya pong mga kasarian, may mga bali yung paa, bali yung kamay, at siyempre sa kawalan ng pangdinig, at yung iba naman ay bulag, at talagang nangangailangan po yung amin pong tribo sa ganun pong mga tulong na kung ano man po yung isip ng pamahalaan na itulong po sa amin. Pagka talagang napakahirap para sa may mga kapansanan po na hindi po mabigyan ng pansin ng pamahalaan. Yan lang po ang partial pong sagot yan. Sir Louing, bilang karagdagang tanong lang po, sa tingin niyo po ba yung level ng konsultasyon sa inyong sektor patungkol sa mga pulisiya o proyekto na ginagawa para sa inyong ma-resolve yung mga isyong kinakaharap ng inyong sektor, kumusta po ba yun? Nakakapag-consult po ba kayo? Okay po ba yung konsultasyon sa inyong gobyerno, yung mga government officials po ninyo? Meron po bang konsultasyon na nangyayari, Sir Louing? Yes po ma'am, mayroon din po talaga. Yung mga LGU po namin, kumbaga hindi rin sila nagpapabaya pagdating po doon sa mga ayuda at sa mga kailangan ng mga may kapansanan. Kaya lang po medyo sa tingin ko po kulang. Kaya nga po nasabi ko na kung pwedeng madagdagan yung mga ganun po. Okay. Okay, so yan po yung nakikita natin. Ano po, dapat mas pangdagdagan ang atensyon na binibigay. Lalo na at nakikita natin, mahirap na. Sabi nga ni Sir Louing, napakahirap na miyembro ka ng, kumbaga, maging parte ng multiple marginalized sector at persons with disability and at the same time indigenous people. So nawa, mabigyan ito ng pansin. Lalong-lalo na sa local government unit. Ano po, dun pa lang sa mababang level ng gobyerno, mabigyan na sila ng pansin para matugunan yung mga hamon na kinakaharap ng nasambit nating mga sektor. So patungo naman po tayo kay Silver. Silver, kung ikaw naman po yung tatanungin, ano yung masasuggest mo na mga solution na pwedeng gawin doon sa na-share mong hamon na kinakaharap po ninyo, Silver? Para naman po sa aming mga bingi, miyembro ng deaf community, ang isang tulong na malaking binigay nila sa amin ay ang pag-aproba sa FSL law at dahil dito nagkaroon po ng inset sa television. Kaya ngayon ay makikita niyo po yung mga sign language interpreters po ay naroon, nagkaroon ng budget para sa kanila. Nga lang po, mas mahusay po sana kung talagang may nakatalagang budget na po para dito, para anytime nakakailanganin po ang mga interpreters, ay meron po silang makukuha agad na mga taong magsesenyas para sa amin. Sa amin po, sa paaralan din po, sana po ay may mga karampatang tulong din ang Department of Education para matugunan naman po ang mga children with special needs o yung mga materyales na kailangan sa mga modules, mga materials. At ito po sana ay in coordination or in collaboration with the DepEd. Mga ganitong bagay po ay napaka-importante po sa amin, especially for the schools for the deaf, mga SPED centers. Sana po ay may mga budget po na nakalaan at dagdagan po sana yung budget kung maaari. At during election naman po, may budget din po sanang naibibigay para sa deaf awareness training na ibibigay sa COMELEC, sa iba-ibang mga ahensya ng pamahalaan para matugunan natin kung ano man po yung mga pangangailangan. Kagaya po nung kay Sir Louing, maganda rin po sana yung ayuda para sa mga kagaya kong mga bingi. Nakakatulong po kasi yon sa mga mahihirap na mga miyembro ng PWDs at ng mga deaf sectors. Yung pong yung mga figures po ay mga database for PWDs po. Maganda rin po sana kung meron po tayong kumpletong database. Sa ganun po, mas matutugunan ng gobyerno kung ilan ang totoong mga nangangailangan among the PWDs, especially the deaf persons. Mas madali po kasi nating matutugunan to kung meron tayong magandang database.
may exact figures ng mga taong nangangailangan ng tulong. Yun po ang sa aking pananaw. Maraming salamat po. Okay, maraming salamat Silver sa iyo pong mga suggestion na pwedeng maging solusyon doon sa mga hamon na kinakaharap ninyo. Nawa, nakikinig yung mga pwedeng solusyon dito na narinig po natin kanina, kailangan bigyan din ng budget. Bigyan ng malaking budget lalo na yung para matugunan itong mga hamon na kinakaharap na na-share sa atin ni Silver. Ngayon po, patungo naman po tayo kay SR Salve. Gusto po natin marinig yung masasuggest ng lahat po para matugunan talaga yung mga hamon na kinakaharap. So patungo naman po tayo kay SR Salve patungkol sa mga kanina na-share po ni SR Salve yung kinakaharap ng mga persons with disability natin and at the same time senior citizen. Ngayon po, SR Salve, ano naman po yung pwede nyo masuggest na sa tingin nyo pwedeng solusyon doon sa mga hamon na yun, SR Salve? Yes, dapat ang isang presinto ay merong isang assigned person to stand on standby sakaling merong mga ilangan ng personal assistant, di ba? Kung wala siyang kasama na magtutulong sa kanya. Pero kapag meron, mas preferable yun doon sa may kapansanan na yung kanyang, kung sino ang kanyang kasamang trusted niya, yun ang mag-cast ng vote. Diba? So, isa yun siguro sa kailangang iano sa policy sa Board of Election Inspectors. And then, I wonder if something can be done para sa pag-ano ng special ballot for blind persons, like if it is in Braille. Although sa ngayon kasi bihira naman din, may mga blind ngayon na hindi na naka-experience o hindi na naturuan ng Braille, di ba? But some who graduated from higher education, nakapag-ano sila ng Braille. So I wonder kung pwedeng anuhin yan o baka masyado ng challenging naman para sa gobyerno. Now, may kakulangan talaga sa interpreter. Ang tinitingnan ko, baka po pwedeng isama sa kurso sa mass communication. Make this a course. Maybe baka kailangang ipasok yan sa curriculum ng mass communication so that everyone else who takes up mass comm will be obliged to take this up as a subject, required subject yan. So everybody who finished mass comm would be expected to know something about doing interpretation. Also para naman ito sa mga older persons o kaya for everyone. Halimbawa, biglang hinimatay o kaya inatake ng depression. Di ba napakainit kasi usually sa mga presinto. So sana merong first aid booth sa bawat presinto at least for the entire precinct na para may mapagdalhan ang sino man na may hindi magandang nararamdaman due to exhaustion o sana merong isang doktor dyan, isang nurse, and then mga gamot na yung medyo mura lang na gamot pero effective naman. Yun para naman na matulungan lahat ng mga albotante, may kapansanan man o may challenges man o wala. Okay, and then also, actually nabanggit kanina was it Silver? Yung binanggit niya yung tungkol sa database. Napakahalaga kasi nito and sadly and very unfortunately, itong ating bansa ay masyadong lagging behind in terms of pag-aano ng databases. I think this is one thing that our government should be working on sa pagpasok ng panibagong rehimen. Para sa mga seniors, kung magagawa ng paraan na yung mga bedridden na hindi pero gusto pa bumoto, kasi di ba nagagawa nga yung by mail na hindi na mail messenger maybe from the polling precinct ay makapunta kasi di ba usually ang botante naman ay galing sa within the vicinity ng komunidad. Para naman kahit na may kapansanan na yung tao, may karamdaman, ay ma-enjoy pa rin niya o kaya maano pa rin niya yung kanyang right to vote.
yung right of suffrage niya. Yan lang. Thank you. Thank you very much for all your wonderful suggestions po. Mga suggestions niyo po na pwedeng maging solusyon doon sa mga kinakaharap na hamon ng mga sectors na po kayo, apart from being part of the persons with disability sector. Napakarami po naming natutunan galing po sa inyo. Yung mga experiences po ninyo na na-share sa amin. Nawa magawa ng paraan ng mga government agencies ang pwedeng makagawa ng mga pulisiya. At hindi lang mga pulisiya, pero ma-implement po ito ng maayos para makatulong po sa inyo na gumaan yung inyo po, lalo ngayong paparating na eleksyon. Muli, maraming salamat po sa inyong oras. Silver, SR Salve, IPMR Lowing, maraming salamat po. Maraming salamat din sa ating Filipino Sign Language interpreters ngayong umaga na si Miss Joy Villarreal at Miss Tess Buenaventura. Maraming salamat po sa inyo. Marami po tayong natutunan sa episode na ito. Hitik sa impormasyon at mga bagong kaalaman ng ating talakayan tungkol sa mga kababayan nating bahagi o miyembro ng multiple na marginalized groups. Hindi lang siksik, liglig at umaapaw ang diskusyon natin ngayong umaga, kundi mas naramdaman natin ang kahalagahan ng bawat isa. Ano pa man ang anyo o antas, sabi nga nila, walang iwanan. Bago po matapos ang episode na ito, para naman po sa mga disabled persons organizations at civil society organizations sa Pilipinas na kasamang nakinig ng episode natin ngayong umaga na gustong lumahok sa ating mga proyekto para sa ating mga persons with disabilities at iba pang marginalized sector ngayong eleksyon, ay pakikontak lamang po kami sa mga numerong ito. Ulitin ko po, 0250211591, 0917106665, 094716444158, at sa Facebook page ng DZAS Radio TV at ng Lente Philippines. Maraming salamat po at muli mula sa buong pangkat ng Dapat Pwede, umalalay sa atin sa loob ng isang oras ang buong pangkat ng ating production team. Ito pong muli si Antoinette Eduardo at magsama-sama po muli tayo sa susunod na Sabado. Tandaan, tuwing Sabado, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali mapapanood ang programang Dapat Pwede, palaging wagas at dalisay. Maraming salamat po. Dapat Pwede! Dapat Pwede! Programang nagtataas ng kalinangan at kaalaman patungkol sa proseso ng eleksyon at disability inclusion kasama ang Legal Network for Truthful Elections. Dito lang sa FEBC Radio TV. Walang iwanan, Dapat Pwede! Dapat Pwede!